Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Narinig niyo po sa ating awitan kanina yung praise na nagsasabing, May the world see your love. Sabi doon sa kanta, Let the world see your love. Di ba kinanta natin kanina yon? At kung mapapansin niyo po, ay ilang linggo natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga imahe ng pag-ibig or images of love. Ang purpose po nito ay makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay at sa lahat ng ating ginagawa. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating series na mga wangis ng pag-ibig. Sapagkat ibig ng Diyos na in every turn of our life, ang lagi nating nakikita ay ang pag-ibig ng Diyos. In everything that we do, ang ibig ng Diyos, ang nakikita ay yung pag-ibig pa rin niya. Kaya nga gusto ng Panginoon na gamitin tayo para ipamahagi, isabog ang kanyang pag-ibig sa ibabaw ng lupa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay kailangan maunawaan ng tao at maintindihan. At tayo po ay pinalad, mga kapatid, if you have been born again, if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, more or less, meron ka ng idea kung ano yung pag-ibig ng Panginoon. Pero yung pagkaunawa natin sa pag-ibig ng Panginoon, nung una nating tinanggap siya, ay simula pa lamang yun, mga kapatid. Hindi pa natatapos ang istorya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, when it comes to the love of God, ay kasama ito sa buhay natin, kino-consider natin ito sa ating buhay simula January 1 hanggang December 31. Ibig sabihin, bahagi na ito ng buhay natin. But from time to time, we tend to forget dahil ang ating mga isip ay corrupted dahil sa kasalanan ay nawawaglit sa atin na yung pag-ibig ng Diyos. And marami pong nangyayari sa paligid natin na nag-represent ng pag-ibig ng Diyos. Marami tayong ginagawa na nag-represent ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay isang Christian at nakitaan ka ng hindi maganda, ang bukang bibig po mismo ng mga kapwa nating Kristiyano at ng mga tagalabas din, Kristiyano ka pa naman. Ang ibig sabihin nun, kung titignan natin mabuti yung kalaliman nun, Kristiyano ka pa naman, hindi nakikita sa iyo ang pag-ibig ni Lord. Di ba? So that affects every area of our life, kahit dun sa maliliit na bagay, maging sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagpapahinga, sa pagsasaya, sa lungkutan. Laging dapat na makikita yon. So, at tayo po yung nagdadalo ng pag-ibig na yon. 24/7, pag-ibig ng Diyos. Of course, hindi tayo perfecto. May mga pagkakataon na imbis na pag-ibig ng Diyos na nakikita sa atin ay yung puot na nanggagaling sa kaaway. Kaya nga, patuloy nating tinitignan ang sinasabi ng Biblia, tinuturuan tayo tungkol sa mga wangis ng pag-ibig. So that the world may see the love of God. Sabi nga nung kanta, let the world see your love. Sabi mo sa katabi mo, tignan mo siya, let the world see your love. That's a serious statement, mga kapatid. Yan ang nagiging guiding principle natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Maraming tao, mga kapatid, sa sanlibutan ang tataka kung bakit hindi na lamang ubusin ni Lord ang masasama sa mundo para ang maiiwan na lang ay ang mabubuting tao. Lalo na pag nakakita tayo ng news na kahindik-hindik. Especially siguro pag nakarinig tayo ng balita na mga Kristiyano sa ibang lugar, pine-persecute, nililibing ng buhay, kung ano-ano pa yung ginagawa. Sa awa natin,
sa mga kapwa nating Kristiyano na pinaparusahan ng sanlibutan, sometimes nasabi natin, bakit kaya hindi pa ubusin na lang ni Lord ang masasama ang loob? Nung ako po ay nagba-Bible study sa isang lugar dito po sa Marikina, yung isa pong worker, dahil ginagawa po natin yung Bible study, during company time, nagtanong. During the time, meron pong issue sa isang malaking region sa mundo about oil, na nagkakaroon tayo ng krisis noon. At nasa news yung, hindi pa itong gulong nangyayari sa Middle East ngayon. Ang sabi nung isa, Pastor, bakit ganun? Bakit hindi na lang ubusin ni Lord ang lahi na yan? Para wala nang ganyang magugulo. At bakit ang tanong natin ngayon, ba't hanggang ngayon namamayagpag pa? Merong mga kumakalaban sa Panginoon openly. Pero ang yayaman pa. Samantalang ang Pilipinas, once upon a time, ang Pilipinas po is the only Christian country in Asia. Bago tayo matakpan ng South Korea. Ngayon, South Korea na ang pinakamatindi sa Christianity, hindi na ang Pilipinas. Pero bakit ganon? Hindi pa rin inuubos ng Lord yung masasama. Pero hindi yung nag-iisip kung bakit hinahayaan ng Diyos na ang mga tao o mga bansa nga ay lumalapastangan sa Kanya ay mamayagpag pa, katulad ng sinasabi ko kanina. Maaring lahat tayo mga kapatid na nagtataka kung bakit ang mundong ito na napakasama ay hindi pa ginugunaw ni Lord. Maaring ang ilan sa atin na sabi na natin minsan yon, yung siguro depressed tayo, malungkot tayo, frustrated tayo. Ang sabi mo, Lord, dumating ka na sana. Di ba? Alam niyo, mabuti na lang hindi dinidinig ni Lord yung prayer na yon. Dahil ilang milyong tao na nagsabi noon na, Lord, dumating ka na sana. Kung dumating si Lord nang hindi pa tayo handa, wala pa ang TBC, saan tayo pupulutin? Sa barbecuehan ni Taning. Ganun ang mangyayari sa atin. So mabuti na lang, hindi yung ginagawa ng Panginoon. Ang tanong pa rin natin, bakit nga ba hindi bumabalik si Lord? Bakit hindi pa bumalik si Lord para husgahan ng buong mundo? Bakit kahit sumasama ang mundo, ay hindi pa ito nililipol ng Diyos? Well, if you're reading your Bible, sinabi po sa Bible yan na darating ang panahon na magiging magulo. At gugulo ng gugulo at sasama ang mundo. And then the end will come. So, yung nakikita natin ngayon na kasamaan, hindi pa yan mga kapatid, ang kasamaan na mangyayari. Just imagine kapag nag-full-blown na yung AI sa mundong ito. Pag na-reveal na yung mga technologies na dapat ginagamit na ng mundo. Dapat free energy na tayo ngayon. Pag nangyari ang lahat ngayon, lalo pa ang gugulo ang mundo. Pero bakit hindi nga ginagawa ng Panginoon? Well, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matatagpuan po natin ito sa 2 Pedro, chapter 3, verses 9 and 10. Sinulat po ito ni Apostol Pedro at sinasabi niya, binagbibilinan niya po yung mga kapatiran. Sabi niya, darating ang panahon, sabi niya, sa verse 4, nasa ano tayo ngayon verse 9. Sa verse 4 ang sabi, na mayroong mga manlilibak na sasabihin, hindi naman totoo yung sinasabi ng Diyos nyo Sabi niya, babalik na siya. Tatandaan nyo, binasa niyo yung New Testament, di ba ba? Panahon pa lang ng mga apostol, sabi na ng Panginoon, babalik siya. Inaasahan talaga ng mga apostol yon, ng mga mananampalataya. Pero that was 2,000 years ago. Pero hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Pero noon pa man, sinasabi na ng mga manlilibak, hindi naman totoo yan Diyos niyo. Sabi niya, gugunawin niya ang mundo, babalik siya, hindi naman siya bumabalik hanggang ngayon. Simula nung sinabi niya, wala pa naman nangyayari. Ito ngayon, ang sagot ni Apostol Pedro. Sabi, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ibig sabihin yung judgment day, yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi ng iba, hindi naman yata totoo yan dahil hindi pa rin bumabalik. Sabi ng iba, ang sama-sama na ng mundo, hindi pa rin bumabalik. So hindi totoo yon.
Pero ang sabi nga rito, hindi nagpapababaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, bibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangingilabot na ugong, masusunog ang lupa at nawawala ang lahat ng nasa lupa. So bakit hanggang ngayon hindi pa nililipol ni Lord ang mundo? Bakit hindi pa nilipol ni Lord ang mundo noong 1957? Kasi 1958 po ako pinanganak. Isipin ninyo kung nilipol ang mundo noong 1957, wala na akong chance na makapunta sa langit. Hindi na ako pinanganak eh. Walang individual na katulad ko na may kaluluwa at espiritu, may pag-asa ron at marami sa atin ng ganyan. So, nakikita natin dito, kaya hindi pa nililipol ng Diyos ang mundo hanggang ngayon at hindi pa rin nagja-judgment day. Ang sabi po sa verse 9, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan niya. Bakit? Ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Bakit ayaw ni Lord na mapahamak ang sino man sa atin? Tignan mo yung katabi mo. Bakit ayaw ni Lord na mapahamak yan? Dahil sa pag-ibig. Mahal niya tayo. Ewan ko kung may lalabas sa ating genius dito na bandang huli mapapalagay sa dyaryo. Wala na pala, hindi na pala uso dyaryo ngayon. Sa internet na unang-unang Pilipinong gumawa ng robot na AI. Hindi po ba? Tapos nagluko yung robot niya na AI. May napatay yung robot niya na AI. Ang gagawin niya ng gobyerno, sisirain yung robot niya. Matutuwa ba siya na yung robot niya ay sirain? Inimbento niya yun, siya yung gumawa nun. Sasabihin niya sa authority, wag niyo muna, i-turn off ko muna yung robot ko. Aayusin ko na lang, pero wag niyo sirain. Tao pa lang yung naggumawa ng robot. Ano pa kaya yung Diyos na gumawa sa'yo, na lumikha sa'yo? Mapapahama ka. Hindi basta-basta papayag si Lord. Sabi ng iba, itong nilikha mong itong si Kulapu, napakasamang tao. Dapat ito, ibigti na. Sabi ng Lord, wag muna. Kaya muna siya makulong. Baka doon sa kulungan, magbago siya. Kaya the Lord probably is against yung death penalty. Kasi ang tao pwedeng magbago in just a matter of few seconds. Ngayon, hindi siya nakakakilala kay Kristo. Maya-maya lang nakakilala siya kay Kristo. Kanina lang, may tinitingnan ako sa YouTube kung napapanood nyo nalimutan ko yung first name, si Peterson, isang psychologist na celebrity, na dating atheist. Nagulat sila sa isang interview sa TV, bigla na lang lumabas sa labi niya. Naniniwala na siya kay Kristo. Pero kailangan nila siya na atheist. Isipin ninyo kung yung si Peterson na yon ay dahil hindi naniniwala kay Lord, sabi ni Lord, tigukin na kita. O di hindi na niya makikilala si Lord. Pero ang gusto ni Lord, maski yung nang lilibak sa kanya, yung nagpako sa kanya sa krus. Maski si Poncio Pilato, kung maaari sana, ay maligtas. Bakit? Kasi iniibig niya ang bawat isa sa atin. On a personal basis. Kasi madalas ang tingin natin sa Diyos Diyos siya, malaki siya, He's everywhere, at isa lang ako sa mga milyon-milyon, bilyon-bilyon na minamahal niya. Pero ang totoo, mahal ka niya personally. Kaya nga, para tayo maligtas, kailangan natin magkaroon ng personal relationship with the Lord. Kasi personal ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. And every one of us matters to Him. Kasi sinasabi sa Bible, kahit ang buhok natin na ibilang niya. Yung ibon nga ibong bahay, pag may bumaksak na isa, recorded yan sa langit. Alam niya, pinayagan niya yan. Ibon lang yun. Hindi naman tayo mga mukhang ibon. Di ba?
Mukha tayong mga tao na minamahal ng Diyos na higit pa sa mga ibon. So yung pag-ibig niya sa atin is even deeper than personal love. Ang pag-ibig ng ating Panginoon talagang tumatagos hanggang atay at balon-balunan natin, mga kapatid. Because nakikita niya lahat yan. Kaya importante po ang pag-ibig ng Diyos na maunawaan natin. At sa umagang ito, mga kapatid, ay isa pang matatawag nating asal o kaya isang bagay na sumasalamin sa pag-ibig ang ating pong titignan. At ito po yung tiyaga. Tiyaga, sumasalamin sa pag-ibig. Perseverance, mirror image of love. Siguro, ewan ko lang kung sino-sino sa atin dito yung nauubusan ka na ng pasensya. Nawawalan ka na ng tiyaga. Gusto mo nang mag-retire sa mundo. Ay mga nanay, pwede bang mag-resign na sa pagiging nanay? Di ba? At yung mga napapagod na sa buhay, pwede bang magpahinga na ako sa buhay? Iniisip nila yon. Nawawala na ng tiyaga. Sa pagsamba sa Panginoon, nawawala na rin ng tiyaga. Naiinip na. Walang mangyayari sa akin kung puro pagsamba sa Panginoon, pagbabasa ng Biblia, pagdidevotion, pagpananalangin ang gagawin ko. Walang mangyayari sa akin. Naubos na ang aking tiyaga. Napakahalaga po ng tiyaga. Kasi pag nakita po natin ang tiyaga, ay malalim po ang kahulugan nito pagdating sa pag-ibig. Sapagkat ang tiyaga, mga kapatid, hindi ka magtsatsaga sa isang bagay o sa isang tao kung hindi mo siya iniibig. Ewan ko kung anong bagay meron kayong personal na property na maaaring niregalo sa inyo. Na lumang-luma na. Pero hanggat maaaring ma-preserve mo yung bagay na yung pinipreserve mo. Bakit? Kasi mahal mo yung nagbigay sa iyo nun. And therefore, mahal mo rin yung bagay na yon. At ganoon din sa tao. Kahit na ang kapwa natin ay nakakagawa ng mga pagkakamali sa atin, hindi tayo papayag na sila ay masumpa ng Panginoon. Kasi mahal natin sila. Lalo na kung nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, alam natin na iniibig ng Diyos ang mga tao. And so therefore, we should love our neighbors, including our relatives, of course. At ito po ang sinasabi, mga kapatid, bilang ating sermon verse ngayong umaga. Makatatagpuan po natin ito sa Roma 5:3-5. Ang sabi, at nagagalak din tayo kahit dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Binabanggit po rito yung pagtitiis na nakakabuti sa atin. At ito po ay magandang gamitin natin. Kasi pag tayo ay may tiyaga, ang nakikita sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. And it applies everywhere. Kahit sa trabaho, kahit sa pag-aaral, kahit sa anong ginagawa natin. Pag may tiyaga tayo, ibig sabihin, meron tayong certain quality na wala sa iba. At ito po yung pag-ibig. Kaya pagka tayo ay matyaga, ibig sabihin, may pag-ibig tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Matyaga ka ba sa trabaho? Of course. Kung matyaga ka sa trabaho, may pag-ibig ka kay Lord. Sabi ng banal na kasulatan, kung kayo ay nagtatrabaho, kung kayo ay naglilingkod, maglingkod kayo as if you are serving the Lord and not men. Nalagi po natin ina-advise sa mga kabataan pag sila po ay magiging mga professionals na o mga nagtatrabaho na. Mahalin niyo yung trabaho ninyo, magtrabaho kayo para sa Panginoon. Kaya kahit masungit ang boss mo, magtrabaho ka ng maayos. Maghanap ka na lang ng trabaho habang tinitiis mo, habang pinagtsatsagaan mo yung boss mo. Pero huwag kang magbubulakbol sa trabaho. I remember nung ako po ay nasa Saudi, ako po ay nasulot sa trabaho dahil
nung renewal ng contract, sinabihan na ako ng aking foreman, Mike, may iwan ka. Si Carding ay, wala na siyang kontrata. So, ako po ay kampante na after my vacation, babalik ako sa Saudi. Nang malaman ko na lang bandang huli, binigyan ako ng notice, ako po ay tiniterminate na. At ang mabalitaan ko, yung palang Carding, nagpunta doon sa foreman ko na taga Cavite at dinala ng 2 sakong tawag doon. Yung parang bato na masarap. Nalimutan ko yung tawag doon eh. Parang tahong. Ano ba tawag doon? Ayun, basta mamahalin yun. Dinala ng 2 sako noon at dinala ng 2 case na beer. Kaya binago. Burahin si Mike, si Carding ang ibalik. Pero bakit po, nung ako po ay pauwi na, the very day na matatapos na yun, last day ng aking trabaho, I was working. Trabaho. Kasi if hindi ako mataterminate. Hindi ako mataterminate. Sabi ng mga kasama ko, Mike, bakit trabaho ko pa ng trabaho, finish contract ko na. Ano ngayon? Kung finish contract na ako, ibig sabihin, hindi na ako magtatrabaho. Di finish contract, trabaho pa rin. Well, magbibigay naman ng ibang trabaho si Lord at ganun nga nangyayari. So, ibig sabihin, ito nga ang pag-ibig na ito, yung tiyaga, ay nagpapakita ng malalim na pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig natin sa trabaho natin, kundi pag-ibig natin sa Diyos. Sa pag-aaral, ganun yan. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So, importante po mga kapatid, na maunawaan natin na ang tiyaga ay sumasalamin sa pag-ibig. Kapag tayo nagtsatsaga, nakikita sa atin, hindi lamang basta pag-ibig, kundi pag-ibig ng Diyos. Kaya, maski tayo sa mga pamilya, pinagtsatsagaan natin ng isa't isa. Mag-asawa, pagtsatsagaan natin ng isa't isa. Kasal na tayo eh. Magaling si Lord eh. Alam niyang baka hindi tayo magtsaga, kailangan ikasal kayo pag nagsama kayo. Para wala nang atrasan. Ang gusto ni Lord, matuto tayo yung mag-asawa, magpagtsagaan ng isa't isa. Kasi lahat tayo merong kapintasan. Bakit gusto ni Lord yung? Kasi ang tiyaga ay tanda ng pag-ibig. Hindi po ba? Kaya pagka mga mag-asawa ay mga 40 years na, 50 years na, nag-golden anniversary na, nag-silver, nag-golden na, magpa-platinum na, hanga ang mga tao. Bakit? Matindi ang pag-ibig nila. Tumagal sila ng ganon. Nang pagtsagaan nila ang isa't isa. Ang tanong, bakit nila pinagtsagaan ng isa't isa? Kasi iniibig nila ang isa't isa. Ganyan naman tayo sa pamilya. So, ano po ang klaseng pag-ibig na sinasalamin ng tiyaga? Maaaring sa ating paningin, isang klaseng pag-ibig lang yan, basta pag-ibig. So, meron pong ilan na gusto ko pong i-share sa inyo, sapagkat ang tiyaga po mga kapatid ay sumasalamin sa malawak na pag-ibig. And today, ay titignan po natin yung 3 na sinasabi ng banal na kasulatan na tiyaga na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Sa Matthew 22 verses 37 hanggang 39 ay ganito po ang mababasa natin. Sabi po rito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So dito po makikita natin, may 3 uri ng pag-ibig na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Sabi dito, mahalin mo ang Panginoon. Meron po itong ibig sabihin sa atin. Sapagkat ang tiyaga po mga kapatid ay sumasalamin sa pag-ibig natin sa Diyos. Sabi po sa Mateo 22:37 ganito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Ibig sabihin mga kapatid, kung wala tayong tiyaga at wala tayong determinasyon, wala tayong pagtitiis, hindi tayo magtatagumpay na mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Maraming nagsasabi, ang hirap na mamahalin ni Lord. 3 buwan na akong Christian, di pa rin ako siniswerte. Yung iba nga,
Ayoko na maging born again. Akala ko, pag nag-born again ako, giginhawa na yung buhay ko. Ano ibig sabihin? Walang tiyaga. Walang tiyagang maghintay sa gagawin ng Diyos sa buhay niya. Marami po sa atin nakaranas na ng hirap ng buhay at marami na rin sa atin na nakaranas na iangat ng Diyos ang buhay. It takes a while, mga kapatid. Hindi yan nangyayari sa isang pitik ng daliri. For example, pag ginamit ng Diyos ang pamilya mo para pagpalain ang iyong pamilya, kung meron kang 6 na anak, patatapusin ni Lord ng pag-aaral yon, magiging mga professional yon, at bandang huli, yung mga magulang na sanay na mabuhay na mahirap, na nangungupahan, na walang sariling sasakyan, pagdating ng panahon, pagpapalain ni Lord. Natandaan ko yung isang elder natin sa Makati. Sila po ay mga magsasaka. Yung tatay nila ay magsasaka. And then, nakapagtrabaho rin sa Maynila yung tatay nila. Yung minsan sa kanilang reunion na magkakapatid, sila yung mga binata pa. Nasabi nung isang anak, "Tatay, tandaan mo ito. Darating ang panahon, yung bahay natin mababago yan. At makikita mo nakahilera ang mga sasakyan dyan." Nangyari nga po. Dumating ang panahon, pagbibisita yung mga anak doon sa Cavite, sa Alfonso. Pag pumunta sila roon, nakahilera talaga yung kanilang mga sasakyan. Bakit? Itong mga anak na ito ay nagtiyaga sa pananampalataya, mga kapatid. Nagtiyaga sila sa paniniwala. Nga darating ang panahon, pagpapalain kami ni Lord, yung buhay namin na mahirap ay aayusin ni Lord. And it happened. Kaya huwag kayong tataya sa loto. Hindi kumikilo si Lord sa pamamagitan ng loto. Pag sa loto kayo nanalo, talo kayo. Akala nyo panalo kayo. Alam nyo ba na 80% ng nananalo sa lottery sa US, nasisira po ang buhay. At sinasabi nila, mabuti pa hindi na ako nanalo. Kasi yun yung shortcut eh. Pero sa Panginoon, kailangan natin magtiyaga habang binabago niya ang buhay natin. Kaya kailangan natin mahalin, pagtiyagaan nating mahalin ang Diyos. In what way? By reading His book, by obeying the Word of God, by worshiping Him. Yung mga ginagawa natin dito sa church, mga ministries na ginagawa natin, lahat yun, part ng pagtitiyaga natin sa ating Diyos. Na sinasabi rito na dapat nating ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sabi nga ng isang pastor, nung hindi pa siya pastor, sabi niya, napaka-selfish naman ang Diyos ng Biblia. Nung first time niyang mabasa ang Bible. Lahat na lang siya. Pero mamamahalin mo siya ng buong puso. Paano yung boyfriend ko? Paano yung iba kong love? Hindi naman sinabi ni Lord na mahalin mo siya, hindi mo na mahalin ang iba eh. Sa bandang huli, sinasabi dito sa mga verses na ito, mahalin mo rin yung kapwa mo. There is a separate kind of love na ina-apply natin sa kapwa natin. But ang Panginoon, sabi niya, mahalin mo ako ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kaya niyo bang i-imagine ito, mga kapatid? Na mahalin ng Diyos ng buong pag-iisip? Ano ang pumasok agad sa isip na, mahirap yan, pastor. Ibig sabihin, pag-iisip ko pa lamang, si Lord na isipin ko. Siya lang talaga ang isipin ko, wala nang iba, hindi na ako kakain. Hindi na ako mag-work. Hindi po ganun. Of course, ang sinasabi ng Panginoon, as you wake up in the morning and you live your life for the whole day, yung buong buhay mo, yung trabaho mo, pag-aaral mo, lahat ng ginagawa, dinidedicate mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin doon na mamahalin mo siya ng buong puso. At hindi mangyayari yon kung wala po tayong tiyaga. Ilan dito sa inyo, mga kapatid, wag lang tayo magtaasan ng kamay. You have been obeying God for the last 15 years, 20 years,
30 years. Ang tiyaga mo, kapatid. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid na matyaga. Kasi yung tiyaga, bunga po yun ng pag-ibig eh. Kaya tayo nagtsatsaga dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya pinagtsatsagaan natin si Lord. Parang ang pangit pakinggan eh. Pinagtsatsagaan mo lang si Lord. Ang sinasabi po nating tiyaga dito, yung tiyaga na bunga ng pag-ibig. Yung pinagtsatsagaan mo lang ang isang tao o ang isang bagay, ay ginagawa mo lang na pagtsagaan siya kasi wala kang choice. Pero sa ating Diyos, meron kang choice. Kung ayaw mo na sa Kanya, pwede mo siyang talikuran eh. Pero bakit 30 years na? 35 years na sumusunod ka pa rin kay Lord. Matyaga ka kay Lord. Bakit? Iniibig mo si Lord. Kaya, yung mga matsatsaga sa pananampalataya, yung matsatsaga sa pagsunod sa Diyos, yung iniibig ang Diyos sa buong buhay nila, sa bawat oras, araw at segundo, minuto ng kanilang buhay, ay talagang natutuwa si Lord. Siguro sasabihin natin, lugi naman ako. Biro mo, every second, every hour, every day, every week, every month, every year, pinagtsatsagaan ko si Lord. Lugi naman ako noon. Sabi nga nung pastor na nakabasa nito, na celebrated na pastor na rin, bakit ganun ang Diyos ng Biblia? Masyadong selfish. Gusto niya siya na lang. Sambayin mo siya, sundin mo siya. Lahat ng gagawin mo, dededicate mo sa Kanya. Siguro sa kaloob-looban niya, sino ba itong Diyos na to? So pinag-aralan niya, bandang uli, naging pastor siya tuloy. Kasi nakita niya na kaya ito sinasabi ng Diyos, ay dahil sa tayo ay pagpapalain niya kung siya ay pagtitiyagaan nating ibigin ng buong puso, kaluluwa, at ng buong lakas natin. Mind you, mga kapatid, ang Diyos natin is a God of justice. Wala kang ginagawa para sa Panginoon ngayon na hindi nakalista sa kalangitan. And apart from going to heaven, entering the pearl gate of heaven, may nag-aantay pa sa iyong mga rewards doon. Sa isang illustration nga, sabi, pagpunta mo raw sa langit, titignan yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Nandito ka, pasok ka. Tapos, yun ang greeter, tagalista. Tapos yung aser, dadaling ka naman sa maraming bodega na puting-puti. Maraming bodega raw. Illustration lang po ito. Tapos ipapasok kayo sa isang bodega, hahanapin sa files kung anong number, rack, nandun yung mga rewards sa iyo. At isasama ka nung usher. Dito tayo sa aisle number 1 million. Nandito yung mga kahon mo, yung mga rewards sa iyo ni Lord. Kasi, wala po tayong ginagawa para sa Panginoon na nagmumula sa pag-ibig natin sa Kanya, that will not be rewarded. Kaya kung sa palagay mo, sa buong pamilya mo, ikaw ang pinakamatyaga kay Lord, hindi madali yun. Kung minsan mahirap yun, pero huwag kang masiraan ng loob dahil pagpapalain ka ni Lord. Kung papansinin po natin, lahat ng utos sa Biblia, wala pong inutos ang Biblia sa atin na hindi natin papakinabangan. Wala po. Sabi, huwag kang pumatay. Anong pakinabang mo ron? Hindi ka makukulong. Hindi ka nakapatay eh. Huwag kang magnakaw. Anong pakinabang mo ron? Hindi ka magkakasala. May reward ka kay Lord. Kaya dapat lang na ang pagtsatsaga ay gawin natin dahil ito ay sumasalamin sa pag-ibig sa Diyos. At ito rin ay sumasalamin sa pag-ibig sa kapwa. Sabi po sa verse 39, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa. Ang pagtitiis ay mahalaga para matutunan at mapagtagumpayan natin na ibigin ng ating kapwa. Dahil mahirap po ibigin ng kapwa.
Dahil katulad natin, mahirap din tayo ibigin. Kaya dapat at this point, believe na tayo kay Lord kasi biro mo, inibig niya tayo. Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Inibig ako ni Lord. Nagpakamatay siya ron sa cross para sa akin. Grabe talaga. Grabe talaga si Lord. Kaya, kung tayo ay pagtitiisan natin, pagtsatsagaan natin ang ating kapwa na ibigin sa kabila ng lahat, because nobody is perfect, pagpapalain tayo ni Lord. Yung pagtsatsaga po, sumasalamin ito, unang-una sa pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa pag-ibig sa kapwa. Pangatlo, sumasalamin din ito, mga kapatid, sa pag-ibig sa sarili. Kung papansinin po natin yung verses ng Mateo 22, yung tatlong verse na binabasa natin. Sa verse 39, makikita po natin, may sinasabi rito. Ang sabi, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Notice, dalawang utos po ang binibigyan ng emphasis dito. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong isip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Yan ang unang utos na pinakamahalaga. At ang pangalawang utos na pinakamahalaga, mahalin mo yung kapwa mo. Hindi na inutusan tayo na mahalin natin ang sarili natin. Bakit? Talaga naman selfish tayo eh. Lagi nating mahal yung sarili natin. Kaya sabi ni Lord, hindi ko na kayo utusan dahil alam ko naman, mahal nyo yung sarili nyo. Sobra na nga kayo eh. Di ba? Yan ang sinasabi ni Lord. Selfish tayo by nature. Kaya sabi dito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi natin na-notice na sinasabi rito na ang pagtsatsaga ay sumasalamin din sa pag-ibig sa sarili. In fact, mga kapatid, you cannot love yourself in the real sense of the word love without loving God and loving your neighbor. Hindi mo pwedeng sabihin na, si Lord mahal ko, pero yung mga tao, hindi ko sila love. Hindi pwede yun. Kasi yung pangalawang pinakamahalagang utos, mahalin mo yung kapwa mo. At bakit inutos yun? Kasi nga, mahirap gawin yun. Hindi rin madaling mahalin ng Diyos. Kaya inutos to sa atin. Pero yung pangatlo, very, very discreet. And you have to read between the lines. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, dapat pinagtsatsagaan mo rin yung sarili mo. Di ba? Marami nang nasira ang buhay kasi hindi nila minamahal yung sarili nila. Simple example, yung mga tao mas mahal yung barkada kaysa sa sarili nila. Dahil mahal mo yung barkada mo, tuwing may inuman session, nandun ka. O dumating yung time, nagkasakit ka sa atay, na dead ball ka na. Hindi mo minahal yung sarili mo pero gusto mo pagbigyan yung kaibigan mo. Kasi mahal ko yung barkada ko eh. Sabi na, uminom kami, magbisyo kami, gumawa kami ng kalokohan. Mahal ko sila, barkada ko sila, therefore gagawin ko. Pero mali ang pag-ibig mo sa kapwa mo na ginawa mong yun. Kasi ang sabi ni Lord, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Therefore, yung pagtsatsaga applies unang-una sa ating Diyos, pangalawa sa ating kapwa, pangatlo sa ating sarili din. Pag minamahal mo ang kapwa mo nang higit sa sarili mo, something is wrong. Pero mali din yung mahalin mo yung sarili mo nang higit naman sa kapwa mo. It's a balancing act. So yung tiyaga po ay sumasalamin sa tatlong yon. At pangalawa mga kapatid, sa topic natin, yung pangalawang big point natin mga kapatid, ay yung ang tiyaga ay nakakatulong sa ating personal na spirituality. Kung matyaga ka, makakatulong ito sa iyong personal na spiritualidad. Sino sa atin dito, huwag na kayo magtaas ng kamay ang gusto mong mag-mature ka spiritually. Kailangan mo ng tiyaga. Sabi po mga kapatid, sa Mateo 6:33, ang sabi, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Nang nagsasabi sa atin na nakakatulong ang tiyaga sa personal na paghahanap natin sa kaharian ng Diyos. Itong verse na ito,
nasa Bible, hindi nawawala. Mateo 6:33. Pero, napapansin ba natin ito? Napagtsatsagaan ba natin na hanapin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay on a daily basis? Kahit ikaw ay Kristiyano na, the reason why gusto mong mabuhay na maayos at may kabanalan ay sapagkat gusto mong mabuhay ka sa kaharian ng Diyos. Ngayon pa lamang. At alam mo, nagtitiwala ka sa pangako ng Diyos na kapag namuhay ka ayon sa kaharian ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Kailangan mo magtiyaga. Ang hirap magdesisyon kung minsan, o madalas, overtime, o mag-worship ako. Di po ba? Extra pay, o ministry ko. Mahirap desisyonan yan. Pero, kung magtsatsaga tayo, di ba, hindi ako kumita ng dagdag ngayon, basta magawa ko lang yung minister ko. Di ba, hindi ako masyado makapagpahinga ngayon. Pagod ako sa school. May exam ako bukas. Pero bahala na si Lord. Sasambahin ko pa rin siya. Tiyaga ang kailangan dito mga kapatid para itong sinasabi sa verse na ito ay magawa natin yung unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. O mapabilang sa kaharian ng Diyos ay unahin mo. Kailangan dyan matyaga ka mga kapatid. At yung tiyagang yon ay nag-uugat sa pag-ibig pa rin natin sa Diyos. Hindi po ba mga kapatid? At ang tiyaga mga kapatid ay nakakatulong din para sa ating personal na proteksyon laban sa kaaway. Sabi po, mga kapatid, ng unang Pedro 5:8-9, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang paghihirap na ito. Pero, nagtsatsaga pa rin. Nagtsatsaga pa rin para ang kaaway ay hindi magtagumpay sa atin. Nagtsatsaga kang mabuhay na may kabanalan. Nagtsatsaga kang sumunod sa Panginoon. Nagtsatsaga kang sambahin ang Panginoon. Kahit hindi ako kasama sa outing. May outing sila, ako lang nandito. But I will choose the Lord. Kasi, sa pamamagitan nito, ay mapoproteksyonan ako laban sa kaaway. Alam niyo naman, one thing leads to another. Mandang huli, pagbigay mo, pinagbibigyan mo ang sanlibutan, eventually kakainin ka ng sanlibutan. Lalamunin ka ng dyablo. Kung hindi tayo matyaga, ay matagal na sana tayong nilapa ng kaaway. Imbang ayaw mo nang magbasa ng Bible, ayaw mo nang mag-devotion, pero pinipilit mo yung sarili mo. Ayaw ng katawan mo mag-church, pero binubuhat mo yung katawan mo para mag-church. Para matuto ka, mabago ka, at hindi ka matalo ng kaaway. Sapagkat pag nakatalo ka ng kaaway, lalamunin ka nito ng buhay. Nakakatulang din mga kapatid ang tiyaga sa ating personal na kaalaman. Natanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin? Ang sabi po sa Santiago 1:12 ay ganito, mapalad ang taong nananatiling matatag o matyaga sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Matyaga natin mahalin ang Diyos sa pamamagitan nito. Hindi nawawala sa puso't isipan mo na pagdating ng panahon, isasama ako ng Panginoon
doon sa kanyang kaharian. Pero kailangan po natin dyan ng tiyaga. Kung ang isang tiyaga rin dito, yung pagmamahal sa sarili. Mapipili ka, anong gusto mo? Mawalan ka ng buhay na walang hanggan o magtsatsaga kang sundin si Lord para yung sarili mo ay maligtas? Mayroong perseverance na kailangan tayong gawin. Hindi siya piece of cake ang pananampalataya. Hindi siya piece of cake. It involves love. Kung nakakita na kayo ng magandang cake, masasabi ninyo na yung cake na yon is made out of love. Mayroong mga ganon. Kami po may in-orderan ng cake ng kaibigan ng aking anak na napakaganda ng cake, napakamahal nga lang. Pero makikita mo yung cake talaga parang obra maestra. Every piece of cake na ginawa ng taong yun, para talagang obra maestra. Hindi po mananalo yung mamahaling cake dyan sa labas. Kasi siya personal. Pag order ka ng cake sa kanya, kailangan you should order 3 months before the date. Kasi talaga namang bukod sa marami siyang order, ay yung cake nakakapanghinayang kainin eh. Ang ganda eh, ang sarap i-preserve na lang. Kaya lang, siyempre, birthday ang kakainin mo yun. Ibig sabihin, mga kapatid, yung tiyaga natin ay nakakatulong na nanggagaling sa pag-ibig, ay nagdadala sa atin para constantly, alam natin, wala tayong worry about going to damnation or going to hell. Alam mo na kukunin ka ni Lord pagdating ng panahon by being active in your faith. Kasi every time, babasa ka ng Bible, devotion, punta sa church and everything, pakikinig ng sermon, laging ang tawag dito, ma-reiterate sa'yo, laging mauulit sa'yo, laging mo maririnig ang tungkol sa buhay na walang hanggan, and until you will never be able to forget it. Already, wala na. Talagang sold ka na, which is the truth, na ikaw ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot, mga kapatid, I know there are Christians na hindi na po sumusunod sa Panginoon, nalimutan na nila ang tungkol sa salvation. At wala na silang ganang balikan. Kasi nalimutan na nila. Kasi wala silang tiyaga eh. Every time na may ihila sa kanila palayo sa Panginoon, sumusunod sila. Pero kung magtsatsaga tayo sa Panginoon, kahit na many times we have to cross our comfort zone. Ang sarap ng kuya-kuy mo. Tapos may nagaya sa'yo, uy, nung oras na mag-charge tayo Ay, siya nga pala, tayo ka. Di ba? Tiyaga talaga sa Panginoon. At pag may tiyaga tayo, nakikita ng Panginoon sa atin yung pag-ibig. At yung pag-ibig na yung galing pa rin sa Panginoon. Kaya ang tiyaga, mga kapatid, tanda po yan ng pag-ibig. Mirror image yan ng pag-ibig. Mga anak, pinagtsatsagaan kayo ng mga magulang ninyo. Hindi dahil anak kita di pagtsatsagaan ka. Hindi, dahil iniibig kita. Anak kita di ba? Halimbawa, sa isang pamilya, may bahay kayo rito, yung nanay mo, iiyak yung sanggol na pumupunta, papalitan ng diaper. Pag may pangailangan yung kapitbahay, pupuntahin doon. Ang pinagtsatsagaan niya, yung nasa kabilang bahay, hindi ikaw. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, ay tinuturuan na magtiyaga para sa ating kapakanan. At pag nagtiyaga tayo, makikita ng Diyos na meron tayong pag-ibig. At tayo ay matututo rin na umibig ng tama sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating sarili. Kapag meron tayong tiyaga, mga kapatid, in conclusion, ay nagpapatunay ito na nasasalamin sa atin ang pag-ibig. At hindi lamang basta pag-ibig, kung hindi pag-ibig ng Diyos. Kaya anuman ang ginagawa natin sa buhay, mga kapatid, pag-ibig sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating sarili, kailangan natin pagtiyagaan ito. Sapagkat ito yung ebidensya na meron tayong pag-ibig. At pag meron tayong pag-ibig, ay nasasalamin sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung meron tayong tiyaga,
nasasalamin sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon.